Magandang hapon muli sa inyo guys, no? Magandang hapon mga classmate. Katatapos lang muli ng aking trabaho, naisipan ko na magbahagi sa inyo ng maikling video. Itong ibabahagi ko sa inyo, ito ay ang aking mga karanasan noon na kung saan nahirapan ako, natakot ako. Sana sa mga videong ito na inyong malalaman, makapulot kayo ng kaunting kaalaman, counting knowledge, may apply nyo kung kayo ay nahihirapan ngayon sa anxiety disorder. Tapusin mo ang video na ito, maaaring makapulot ka ng aral o knowledge nang sa ganun ay may apply mo kung isa ka man ngayon sa nahihirapan sa anxiety disorder mo. So disclaimer muna po tayo. Ang aking video na ibinabahagi sa inyo ay aking personal experience pagdating kay anxiety disorder. Hindi po ako eksperto, hindi po ako doktor, hindi rin po ako espesyalista. Ito ay base lamang po sa aking sariling karanasan sa anxiety disorder. Ito pong ibinabahagi ko sa inyo, no. So maraming salamat po. So back to topic na tayo, no. Ang pinakahuling sintomas na naranasan ko talaga, tapos takot na takot ako dati, yung pagkahilo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pagkahilo na hindi siya hindi siya katulad ng hilo na nararanasan mo kapag may trangkaso ka o lagnat ka. Hindi siya yung hilo na yun eh. Kakaibang hilo talaga, imbalance, parang matutumba na tawag dito. Na talagang nandun yung bigat sa ulo, halo-halong hirap talaga. Minsan pa nga naka-duty ako nun, talagang nandun yung bigat ng ulo. Minsan pa nagro-roving ako, bilang isang security guard, nagro-roving, na-assign ako sa roving, no. So nandyan yung para ako matutumba talaga sa sobrang hilo, sobrang bigat. Nandun na tayo sa mahirap sa mahirap, pero kailangan mo talaga siyang salubungin, no. Kailangan mo siyang salubungin na kung saan sa pagsalubong mo na yun araw-araw, no. Sa araw-araw mong pagsalubong sa yung anxiety disorder, sa mga hilo na yan, matututunan mo yan na baliwalain. Matututunan mong baliwalain yan kasi masasanay ka na nga araw-araw eh. Basta salubungin mo lang siya, wag kang magpapatalo sa kanya, no. Wag kang magpa-apekto sa kanya. Salubungin mo lang siya araw-araw. Magugulat ka na lang isang araw talaga, mawawala yung mawawala yung mga takot mo na yan, lalo yung hilo na yan, mawawala yan. Yung hindi lang yung hilo ang nararamdaman ko nun eh. Alam nyo pa guys, yung makakaramdam ako ng hilo, sabay-sabay kasi ito eh. Kakabahan ako, takot na yung mangingibabaw sa akin hanggat sa magpalpitate na ako. Magpapalpitate na, kakabahan na ako, may hahalong takot yung palpitate ko. Hindi ko mapigilan yun. Talagang nag-uumpisa kasi yun sa takot. Sintomas siya na paramdam, tapos matatakot ka, sasabay na yung palpitation mo. Kasabay nun, nararanasan ko yung pagbigat ng aking batok, yan. Nararamdaman ko yan, bigla akong mahihilo, tapos manghihina na para kang ano ba to, paano ko ba maihalin tulad, para kang lobat na lobat, as in nangangatog yung mga tuhod mo, ganun ang pakiramdam nun. Ano kaya ang tawag nito, danas ko dati yan, na ang buong akala ko pa ay for life na tong mararanasan ko. Ang buong akala ko ay habang buhay na ito, na buong akala ko araw-araw nandyan siya. Pero hindi, nagkamali ako. Talagang babalik kayo sa normal. Basta salubungin nyo lang talaga siya araw-araw, magugulat kayo. Huwag kayong magpa-apekto, huwag kayong tawag nito, huwag mong ibibaby yung sarili mo na hindi mo na kaya, na grabe na tong hirap na to. Wag ganun. Sanayin mo yung sarili mo na baliwalain siya, no.
Pag di ka kasi nag-focus sa kanya, hindi ka nag-focus sa kanya, hindi mo siya binigyan ng meaning, initsipwera mo siya, talagang pinaniwala mo yung sarili mo na hindi tawag dito, baliwala siya sa'yo. Pinaniwala mo yung sarili mong ganun, hindi siya magti-trigger. Ganun po talaga yan. Ano pa ba yung mga naranasan ko noon na pwede kong ibahagi sa inyo? Yung pagkagising pa lang sa umaga, pagkagising na feeling mo ang pahinga lang ng ng bigat ng ulo mo is yung tulog mo, yung makakatulog ka, yun lang yung pahinga mo. And then yung pagkagising mo pa lang, ako noon magigising ako ng madaling araw 4 AM. Andiyan na yung feel ko, hinang-hina na ako, feeling ko. Tapos ang feeling ko pa noon ay yung bigat ng ulo ko nandiyan na kagad. Yung tipong pagkagising mo pa lang, nandiyan na kagad yung bigat sa ulo. Talagang inano ko yun, sinalubong ko lahat yun na kailangan kong pumasok ngayong araw na ito. Hindi ako pwedeng umabsent, hindi pwedeng magutom yung pamilya ko. Ayan lang yung lagi kong itinatatak noon sa aking isipan, na kailangan matapos ko itong buong araw na ito. Ang ginagawa ko noon dati talaga, dasal lang ako ng dasal. Bago matulog, pagkagising ko, papasok ako ng trabaho, dasal kagad ako, pray kagad ako niyan, Lord, bigyan niyo po ako ng tapang at lakas sa buong maghapong ito. Pagdating ko ng trabaho, magi-start yung trabaho ko, dasal uli ako, Lord, gabayan niyo po ako sa buong maghapong ito, pagkaingatan niyo po ako at pagkalooban niyo po ako ng tapang at lakas. Matagumpayan ko ang buong maghapong ito, Panginoon. Ayun lagi, araw-araw yun. Talagang dasal lang ako ng dasal. Tapos talagang sinalubong ko yung mga takot na yun. Kahit na anong hirap, naranasan ko pa yun na pauwi ako ng bahay, magbibisikleta ako pauwi, nandyan yung bigla-bigla kang dadalawin ng anxiety mo sa kalagitnaan ng daan, mahihilo ka. Naranasan ko yan, mahihilo ka, tapos parang magkakaroon ka ng shortness of breathing, nahirap ng huminga, nandun na kagad yung nervyos ko, takot na naman mangingibabaw. Ang gagawin ko, hihinto ako saglit. Ang inaalala ko lagi nun, Lord, ingatan mo ko, ito na naman po siya. Parang nagsusumbong ako lagi kay Lord kapag every time na nahihirapan ako na ganun. Again, araw-araw kong sinasalubong yun, sinalubong ko araw-araw, hindi ako nagpa-apekto. May time na sumusulpot siya, may time na normal, nakaka-uwi ako ng hindi ako dinadalaw ng anxiety disorder. Sinalubong ko lang siya araw-araw. So napakalaking tulong kapag sinasalubong mo siya araw-araw na buong tapang mo siyang sinasalubong. Napakalaking tulong nun. Nariyan pa ang mga madalas ko kasing na-experience noon sa trabaho talaga, yung bigat ng ulo. Sari-saring bigat ng ulo talaga na hindi mo mawari. Kami kasi dito sa trabaho, meron kaming every Monday, meron kaming BP, meron kaming BP every Monday yon. So ang nakakapagpalakas ng loob sa akin nun, every time na nagpapa-BP ako, normal naman. So ang naiisip ko nun, baka high blood ako eh. Pero pagka nagpapa-BP ako every Monday, mabigat yung ulo ko, pangit ng pakiramdam ko na feeling ko high blood ako, and then magkakanda kami ng BP, normal naman yung blood pressure ko. So kakalma na ako nun. So malaking tulong din sa akin yung namomonitor ko yung yung BP ko. Kasi every Monday talaga meron kaming BP. Pero kung malakas pa yung anxiety disorder mo, kasi isa yan sa magpapatakot sa'yo, yung lagi mong minomonitor yung BP mo, yung conscious ka about sa BP mo, na feeling mo high blood ka. Kapag malakas pa yung anxiety disorder mo, wag mong gawin yan. Hintayin mo yung araw na medyo lumalakas na loob mo bago ka magpa-BP, bago mo i-monitor yung BP mo. Kasi isa yun sa nagpapatrigger eh. Kapag lagi mo minomonitor yung BP mo, ang lakas pa ng nervyos mo, minomonitor mo na yung BP mo, araw-araw mo minomonitor, iwasan nyo po yan, isa sa nagpapatrigger yan.
Kasi ito po ang advice ko lang, 'di ba? Hindi tayo kinukuhanan ng BP kapag pagod tayo, kapag hinihingal tayo, hindi tayo kinukuhanan ng BP, 'di ba? Kinukuhanan lang tayo kapag nakapahinga na tayo. 'Yun kasi yung pinaka-normal na ano natin, pinaka-normal na BP na makukuha sa atin. Unlike kapag kinuhanan tayo na pagod sa atin, so hindi 'yun yung normal na BP na makukuha sa atin kasi pagod tayo. Ganon din po kapag may anxiety disorder tayo. Kapag nervous tayo, hindi yun yung normal na BP natin eh. So, wag kayong matatakot na magpa-BP. Ano nyo lang ang tawag nito? Ikalmahan nyo lang palagi. Kapag nervous ka tapos nag-BP ka, hindi yun yung normal na ano mo, hindi yun normal na BP mo. So, wag kang matakot, wag kang tawag nito, wag kang kakabahan kung nagbi-BP ka. Huwag kang kakabahan. Yang morning anxiety na sinasabi nyo na sa umaga pa lang pagkagising nyo, pangit na ng pakiramdam nyo, naranasan ko yan, yung morning anxiety na yan, kung paano i-manage yan. Nangyari sa akin noon nga, ulitin ko lang banggitin muli, no? Pagkagising ko pa lang, ang sama na ng pakiramdam ko, mabigat na yung ulo ko, parang nangihina na kagad ako, parang di ko na kayang pumasok. Yung tipong tamad na tamad ka pumasok dahil sa pangit mong pakiramdam. Yung tipong parang nakapahinga ka lang ng saglit dahil dun sa tulog mo, and then pagising mo, andyan na, mararamdaman mo na yung bigat sa ulo. Naranasan ko po yan. Na-overcome ko naman yan. Ma-overcome mo kasi yan pagdating talaga ng tawang panahon na kung saan nasanay ka na sa mga pakiramdam na yon, nalaman mo na yun, nagkaroon ka na ng tamang knowledge, nagkaroon ka na ng idea kung ano yung mga nangyayari sa'yo. Ma-overcome mo yan eh. Mawawala yan, lahat na yan, yung mga pakiramdam na yan. Lalo batang bata ka pa, tas nagkaroon ka ng anxiety disorder, ma-overcome mo yan eh. Ako mismo, akala ko for life na yung hilo eh. Akala ko for life na yung mga nararamdaman ko ito, pangit na pakiramdam. Ultimo, biruin mo sa umaga pa lang, pagkagising mo, pangit na ng pakiramdam mo talaga. Basta salubungin mo lang siya araw-araw, wag ka magpa-apekto. Nariyan yung susumpungin ka. Ang importante doon, kasama kasi yun yung sumpong na yun, kasama yun. Ang importante kasi doon, araw-araw mo lang siya harapin, wag kang magpa-apekto kung sinumpong ka ngayong araw. Wag kang kasi ang mangyayari niyan, susumpungin ka, tapos kinaumagahan takot ka na. Ang importante doon, wag kang matakot kapag sinumpong ka. Ituloy mo lang yun. Wag kang magpa-apekto. Ayun yung pinakasikreto dyan. Ako ngayon, sa kalagayan ko ngayon, wala na. Totally magaling na. Bali wala na, lahat-lahat. Wala na yung simpleng tawag nito, simpleng trangkaso man, simpleng ubo, bali wala na. Hindi ka na tinatablan. Kasi sanay ka na sa mga pinagdaanan mo kaya sa anxiety disorder. Nasanay ka na sa mga mabibigat na pakiramdam, mga pangit na pakiramdam, nasanay ka na lahat dun. Kaya bali wala na sa'yo lahat. So para ka ng immortal kapag na-overcome mo yan. Yung hilo talaga, yan pinakamatagal ko na wala yan sa akin. Yan yung mga palpitation kasama yan. Yung feeling mo lumulutang yung lupa. Lahat yun sa isip lang. All about mind, lahat yun. Darating yung panahon talaga na ma-overcome mo yan. Hayaan mo dumaan yung mga araw at buwan. Palipasin mo yung mga araw na yun na sinasalubong mo yung mga takot mo. Yan yung mga paghihirap ko noon kay anxiety disorder. Minsan pa nasa bahay na ako lahat-lahat, no? Nasa bahay na ako lahat-lahat, hindi pa ako komportable, talagang ang bigat. Yung feeling mo, high blood ka talaga, feeling mo talaga ganun. Papabili ka agad ako nun ng pineapple juice. Papabili ka agad ako nun.
Kahit normal yung ano mo, kasi tatakutin ka niya sa lahat ng ano sa lahat ng bagay, tatakutin ka niya. Ultimo sa pagkain. Naranasan ko yung tawag nito. Sa palengke, bigla-bigla na lang siyang susulpot, no? Mahihilo ako again, ikakalmahin ko uli yung sarili ko nun. Naranasan namin lahat yan, lahat ng hirap na yan. Yung biglaang hilo, yung hirap sa paghinga, naranasan ko yan. Panic attack, naranasan ko lang yung panic attack. Napakahirap, mahirap sa mahirap, pero kailangan mong salubungin. Araw-araw mong salubungin yan, mawawala yan. Ako na mismo nagsasabi. Magkaroon ka ng magkaroon ka ng proper knowledge, malaman mo kung ano yung nangyayari sa'yo. Huwag ka matakot na magpa-check up. Pagpa-check up ka, doon ka kasi maliliwanagan. Tapos harapin mo yung mga takot mo, harapin mo araw-araw. Hayaan mo yung sumpong, hayaan mo yung sumpong, kasama yan. Yung parang susumpungin ka, maganda yung pakiramdam mo ngayon, kinabukasan susumpungin ka, kasama yan. Araw-araw mong harapin yan. Ang importante kapag sinumpong ka, huwag ka matakot muling subukan yun, yung bagay na yun. Huwag kang magpapa-apekto. Magugulat ka na lang isang araw, mawawala yan. Pagkatapos nito, magkaroon ka ng exercise lagi. Isa yan sa magkakaroon ng isa yan sa magkakapanatag sa'yo. Isa yan sa magiging isa yan sa magbabalik ng dati mong tapang. Kapag nagkaroon ka ng exercise, maging active ka. Kung dati hindi ka nag-exercise, maging active ka. Doon ka magkakaroon ng tapang muli. Kapag hindi mo pinapabayaan yung sarili mo sa ehersisyo. Kasabay nito, syempre, kung nagpapatrigger sa'yo yung mga pagkain na yan, iwasan mo muna yan. Darating din yung tamang panahon na makakain mo muli yan. Huwag ka lang mawawala ng pag-asa. Huwag mo susukuan yung sarili mo. Kung ngayon na malakas pa yung anxiety disorder mo, takot ka sa mga pagkain na ganyan, sige, iwasan mo muna. Pero darating yung time na sa pagsalubong mo sa mga yan, sa mga takot mo na yan, darating yung time na makakain mo muli yan. Higit sa lahat, pinaka number 1 talaga, kapit sa taas, kapit kay Lord. May kasabihan nga tayo, kapit lang, di ba? Tibayan mo yung pananampalataya mo. Again, lagi ko sinasabi sa inyo, hindi sapat kung nananalangin ka lang. Hindi sapat na nagdarasal ka lang araw-araw. Hindi sapat yun. Patunayan mo rin kay Lord na kaya mo yan, na matapang ka. Lord, kaya ko ito dahil kasama kita. Patunayan mo rin sa Kanya. Patunayan mo rin sa Kanya yung pananampalataya mo. Halimbawa, pumasok ka ng trabaho sa kalagitnaan ng biyahe, sinumpong ka. Instead na bumalik ng bahay, wag kang babalik. Ipakita mo kay Lord, Lord, na kaya ko ito. Nariyan po kayo, hindi nyo po ako pababayaan. Ayan. Yung pagdarasal nyo, sabayan nyo ng tapang, sabayan nyo ng pananampalataya. Tunay na pananampalataya, dahil pagsubok lamang ang lahat. Base sa aking experience, pagsubok lamang ang lahat. Makakabalik kayo, makaka-recover kayo 100%. Basta sinasalubong nyo lang yung mga takot nyo araw-araw. So maraming salamat guys. Maraming salamat classmate sa patuloy nyong pagsuporta sa ating munting channel, May munti lamang akong hiling. Maaari po sana na don't skip ads po tayo, Ang simpleng hindi mo pag-skip sa ating video ads ay nakatulong ka na sa akin, nakatulong ka pa sa ating mga kapwa nagsasuffer ng anxiety disorder. So maraming salamat guys. God bless po sa ating lahat. Salamat po.